Hello guys, it's a rainy day. Hapon na ako lumabas. Okay, maglalakad lang. Punta ng Ion Mall. Bibili ako ng talong para sa aking paksiw. Hindi kasi ako pag walang paksiw, yung talong ko. Yung talong ko, yung paksiw ko, walang talong. Hindi ako comfortable. Hindi satisfied. Ayan, naglagkasan ang cherry blossom. Nasasayag na lahat at nagpalit na ng dahon. Naging dahon na siya guys. Ayan. Natin. Lakad tayo. Hingal-hingal. Walang exercise eh. Sandaling galaw, hingal ako. Nung nabana ako sa bahay. Kain, tulog, higa, linis ng kaunti. Ayun, naba na tayo. Ayan guys, tignan natin kung ilang minute mula dito ang Sakuramichi Cherry Blossom Street, kumbaga sa English Cherry Blossom Street. Yan, nagwa-walking, dito. Bawal ang bike dito pero minsan talaga dumadaan ako dito nakabike. Ayan, meron pa kapal pa ng cherry blossom. Ayan. Ayan may marites sa gitna ng ulan. May marites nagmamaritesan sila ang dalawa maritesan sa gitna ng ulan. Ganito na kayo sombrero ko, parang storbo lang. Pajama, sombrero ko, nakatayo naman ako. Ayan guys, estudyante. Hindi siya nag-raincoat. Ayan, ganda pa ng dito kakapal ng ng talol lulot ba to ng cherry blossom. Maglakad lang ako at maghabang tulog. Need din ng walking wala. Yan. Hindi ng walking. Natin tayo. Ito guys, mga May. Ang ganda yan. Pula. Meron akong na-vlog ko na yan eh. Pula na bulaklak niya. Pula. Mga May yan. Next month. Bunga na siya. Yan. Stepin lang ako kasi babasa ulan. Hindi na ako bota. Sinalas lang. Ako mag-stepin. Putik na. Putik na yung aking paa. Iba ang lakaran ko. Makaladkad ng putik. Ay, mga estudyante, yan na. Yan sila. Ito, junior high school. Yan sila, junior high school sila. Yan. Magbubunga ng magbubunga ng cherry. Mga estudyante dito pag naglalakad makukulit sila. Wala akong dyan, pasensya sa mga yan. Naaway ko minsan yung mga yan. Lalo na pagtatawa ng kanila kung foreigner ka dito. Tawa sila.
Yung sombrero ko, hinubad ko na. Pangalan ko yan. Beck. Yan kasi nickname ko, Beck. Pero ang full name ko, Florida Sakamoto. Yan ang aking real identity. Sa passport and dito. Sa City Hall. Di pa ako nagpalit ng apelido. Pag ginagamit yung ali sa munisipyo. Kasi yung mga anak ko noon maliliit pa, nag-aaral. Dito kasi pag kawawa ang mga foreigner na bata dito. Pag discriminate ng mga kapwa estudyante. Kaya ganun pa rin ang ginamit kong apelido. Hindi ko kinuha yung yung ali. Hindi ko pa, tsaka hindi pa naman ako divorce sa Pilipinas. Kaya dito lang ako divorce. Kaya dito kami nagpakasal ng asawa ko. Sa Pilipinas hindi pa kami divorce. Yun. May lemonsito, bunga siya, ayan. Ayan, to continue sa kwento ng aking apelido. Yun. Nga, hindi pa kami divorce nung hapon sa Pilipinas. Kasi dati, bago pa lang ako naglalakad ng kasal namin dito ng asawa kong Pakistani, nagpadala ako, nagpakuha ko sa nanay ko ng abogado. Tapos, nagbigay na ako kasi mura lang daw. 120K. Hindi naglabas na ako nun. Paldo pa ako nun. May pera pa ako nun. Maganda pa ang, may pera pa akong naipon nung nasa shelter ako. Nakaipon din ako sa bangko nun. Ayun. Pinadala ko nga sa nanay ko. Then, hindi naman ilang buwan na. Hindi naman naayos ng attorney. Ang daming dahilan. Oh, 5 o'clock? 5 o'clock na. Nagpimpong kangkong na siya. Ayan. Nagpimpong kangkong. 5 o'clock na yata. Oo nga. 5 o'clock na. Ayan. Yan guys ha. Tapusin natin kingkong kangkong at maingay siya. Ayan. Ayun. Nagbigay nga ako sa nanay ko 120 cash. Para maayos na ako. Ma-divorce na. Mapalitan ko na rin yung ko. Anytime na gusto ko palitan ng apelido ko, pwede na. Kaso yung abogado nga, hindi naman nilalakad. Hanggang sa tinatawagan ko, nakakausap ko, iiyak na sa kanya, kailangan ko makuha yun dahil sa papeles ng asawa ko. Ayan. Kaso, hindi naman nalakad. Hindi nga sabi ko, ibalik na lang ang pera. Kundi, papatanggalan ko siya ng lisensya sa bar. Irereklamo ko siya para matanggalan siya ng lisensya. Binabalik naman pa unti-unti sa nanay ko. Kaso itong nanay ko naman, ayun, hindi rin inasikaso. Inano rin yung ubos na rin ng walang. May nabili siya isang kwarto. Rights lang naman yun na parang apartment type na pinapaupahan niya ngayon. Nabili siya dun sa pera ko. Tapos yung iba daw pinautang. Ay, may nagsanla ata ng isang din doon, studio type na kaya yan din namin yun. Din yung may nagsangla nga sa kanya. Tapos edi kinuha na yung 50,000 na pagkakasanla.
bayaan na, balik na sa kanya. Naubos na lang na. Hindi ko alam saan naubos. Kaya, walang nangyari sa perang. Kahit paano, pinaghirapan ko naman yun. Dahil hirap ng katayuan ko sa ano, no? Dun sa loob ng shelter. May oras kami sa pag-uwi. Sakal ako dun. Hindi ka pwede matulog sa ibang bahay ng mga time na ano. Tapos matulog ka man. May limit ang araw, oras. Kaya stress ako masyado. Hala, ang pait ko kaya nung pag-shelter, 49 kilos lang ako noon. Ngayon parang nag-times 2 na ako. Kasi nga wala ba akong stress sa asawa ko. Stress ko lang pamilya ko sa Pilipinas eh. Sa asawa ko, wala. Kasi lahat siya naman nagpo-provide. Ayun. Hanggang ngayon, hindi pa ako divorce sa Pilipinas. Ng kwento. Hindi. Naubos na lang ng nanay ko ng ganun-ganun na pera. Pati yung lupa na nuhulugan ko, lupa sa sementerya, 2 butas. Ngayon, 1 butas na lang. Dahil hindi rin naayos ang paghuhulog. Kaya mas ginusto ko na ibigay na lang minsan yung ibang ano ko, yung iba may sobra ko minsan, yung nakikita kong hirap na tao, mas gusto ko ibigay doon ng suporta kasi sa pamilya, dahil sa ginawa sa akin ng mga pamilya ko, nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng gana mag-ano. Ngayon, bihira akong padala ng nanay ko kasi nga, meron naman siyang SS, meron siyang pinto na pinapaupahan. Binili nga dun sa pera ko, kaya hindi ko siya inaano. Pinapadalan pag, kumbaga, emergency lang o ano, ako lang siya padalan. Lalo ngayon, wala akong trabaho. Ilang buwan na rin. Dito kasi ngayon mga reputasyon ng Pilipino dito dahil sa mga crime na nangyayari sangkot ang mga Pilipino. Kaya ngayon, di naman lahat, kasi may nagkukwento nga sa napanood ko din sa TikTok na ganun nga. Hindi naman lahat na ano, wala pa naman yung tao na yun minsan discriminate. Pero ako dati pa meron na ano na ako, ano na ako niyan, na yung isang kasamahan ko sa trabaho, nag-ano siya, inaway-away niya yung manager. Tapos natapos ang contract namin ng agency sa facility, pati kami hindi natin inalis na rin. Hindi na ako in-absorb. Pero sabi nga nung manager John, mag-aral ako ng ano, kumuha ako ng lisensya sa caregiver para doon ako direkta. Ang kaso nga, yun nga ginawa ng Pilipina, na nadamay din ako kahit hindi ako may gawa, hindi na rin ako tinanggap. Ayan, yung ano na rin, nag-sorry na lang sa akin, wala naman ako magawa, sorry na lang. Ayun, dito na ako. Ano ko guys, iyon. Ayan, patayin ko muna, napahaba na aking kwento.